Hi, Sec. Isa po sa preparations po ng House for the President's SONA, ilan po sa mga concerns nila ay yung deepfakes, AI, or manipulated videos of the President giving a speech. Meron na daw po kayang preparation ang palasyo in case this happens? Sa ngayon po ay wala pa po tayong detalye at malamang po sa SONA ay makakasama po ito dahil noong po nga nagkaroon ng statement ng Pangulo ng Independence Day, binanggit niya rin po ang patungkol sa fake news. And last one po, baka po pwede kami makakuha ng reaction from the palace about Senator Imy's remark criticizing the government's efforts to maintain San Juanico Bridge. And like she said, I quote, sana ako na lang nagpresidente. Lumiliwanag po ba ang ambisyon ni Senator Amy Marcos? Well, anyway, naging senador po ang si mahal na Senadora Amy Marcos since 2019. At malamang po ay alam naman po niya ang naging budget ng dating administrasyon patungkol po dito sa San Juanico Bridge. At 4 na taon pong nagkaroon. Hindi ako nagkakamali, 4 na taon since 2018 up to 2022 ang administrasyong Duterte. Pero hindi nga po nagkaroon ng rehabilitation. At dapat nga po magpasalamat po tayo sa panahon po ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nang kanilang nagkaroon ng inspection, doon lamang po nakita ang lawak na po ng danyos at dapat na kailanganing i-repair sa San Juanico Bridge. Sa panahon lamang po ni Pangulong Marcos Jr., ito nagkaroon talaga ng malaliman at na pag-i-inspect para po makita na maaaring ito po ay hindi na magandang daanan at dangerous na po sa mga lumalakbay gamit po ang San Juanico Bridge. Maraming salamat, Ivy. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga, Yusek. Yusek, hingan ko lang po kayo ng reaksyon dun sa naging pahayag ni Attorney Harry Roque kahapon in response po doon sa statement ninyo on asylum. Ang sabi niya, come and get me. Kung ready kayo sa akin, bakit hindi niyo ako makuha? Ano nga po bang nangyayari? Bakit po hindi pa siya mapauwi ng pamahalaan dito? Ayon naman po sa DOJ, naghihintay lamang po ng formal notice na patungkol po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. And he also mentioned about yung kapalpakan daw po ng intelligence ng pamahalaan dahil alam naman daw nila na yun daw pong intelligence na nakukuha daw po ng gobyerno about him ay galing lang naman sa isang chismosang Dutch. And of course, he reiterated that it's not true na the decision na yung kanyang asylum. Wag niya pong sa walang bahala ang intelligence, ang assets po ng DOJ. At hindi naman po namin ite-telegraph ang mga punches ng gobyerno katulad ng kanyang ginagawa. Salamat, Yusek. Thank you, Mase. Next question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ay ma'am, hingi lang po kami ng reaction din sa palasyo kasi sabi ng OVP, Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia to attend the Free Duterte Now rally scheduled for June 22 in Melbourne. Hindi lang po ito yung unang beses na bumiyahe ang Vice Presidente to meet with OFWs. Bago po nito, pumunta siya sa Qatar, pumunta siya sa Kuala Lumpur. Does the palace see this as something to be concerned about? Kasi, or does the palace see a strategy for the VP to get the sympathy and support of the OFWs by going to different countries? So, lumalabas po na personal trip ulit. Sa aking pagkakaalam, nag-celebrate siya ng kanyang karawan sa Netherlands. That's May 29, 20, 30, 31. At meron pa palang Qatar. At merong Kuala Lumpur. At ngayon Australia. So, 4 na bansa in just less than a month. So, kung doon po abala ang ating Vice Presidente sa mga personal trips niya or personal trips with her family, choice po ng Vice Presidente yun. Sabi nga natin, pampersonal o pambayan? That is the question. So wala po tayong masasabi kung ano man po ang ginagawa niya ngayon bilang Vice Presidente. Ito po nakikita ng taong bayan sa kanyang ginagawa bilang isang halal na leader ng bansa.
Thank you, Pia. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Undersecretary, magandang hapon po. With the meetings you have mentioned, mga tiniluhan ni Pangulo, do we expect investment pledges and business agreements to be signed sa panahon ng working visit niya sa Japan? Actually, hindi pa po kasi tapos ang pakikipagpulong ng ating Pangulo sa mga Japanese corporations at iba pa pong mga korporasyon na maaari po makatulong sa ating bansa. Hintayin na lang po natin ang anuman ang i-report ng ating Pangulo sa kanyang pagdating. Pero ito po ay ginawa ng Pangulo hindi para magbakasyon, kundi para magtrabaho. At ito po ay para sa taong bayan dahil makikita po natin ang kanyang mga kausap ay patungkol po sa turismo para mapalaki pa po, mapaganda ang ating turismo at para po rin pasinayaan yung ating pavilion sa nasabing World Expo. Thank you, Alvin. A follow-up question, Eden Santos. Follow-up lang po, Yusek, dun sa tanong ni Pia about BP, Saras, mga biyahe. Meron po bang nalalabag ang Vice Presidente dito sa kanya mga travels na ito? Ang kanya lang sigurong malalabag ay ang kanyang obligasyon sa taong bayan. Doon po sa naman sa mga OFW natin dyan sa Israel at Iran, medyo may mga dismayado po doon sa statement ng Pangulo na depende doon sa desisyon ng bawat individual or bawat pamilya po yung pag-repatriate or pag-evacuate sa kanila. Meron po bang particular na sitwasyon bago po magpatupad ng mandatory repatriation ang gobyerno? Nakausap po natin kahapon ang kinatawan po ng DMW at sila'y sumusunod lamang po kung anong alert level ang ibinibigay ng DFA. Sa kasalukuyan po, as of yesterday, ang alert level po ng Israel ay alert 4. So dapat magkaroon na po ng repatriation ng mga Pilipino. At tandaan din po natin, mabilis din po natin napabalik ang ating mga kapwa Pilipino na hindi agad nakatawid. Ngayon po ay nasa Pilipinas na. At safe po sila nakabalik sa ating bansa. As of yesterday, ang Iran po ay level 2. So, mamaya-maya lamang po, hihingi natin kung may update po patungkol po sa level or alert level na ibibigay po ng DFA. So sa ngayon po wala talagang pangangailangan na i-evacuate na natin yung mga Pilipino. Well, in fact, yung mga sa China, sa US, yung kanilang mga citizens ay pinalilikas na po. Kung ganyan po ang kanilang desisyon, meron naman po rin tayong desisyon at ito'y naaayon naman din po sa pag-aaral ng mga ahensya natin. So hintayin na lamang po natin kung ano pong isasabihin na alert level ng DFA at yun po ang susundin natin. Ang binabanggit po na dahilan, last na lang, yung binabanggit po na dahilan ng ating mga OFW ay kaya sila nag-decide na magstay doon kung saan bansa sila naroon, either Israel or Iran, dahil po yung pangambang pag-uwi nila sa Pilipinas ay wala po silang aabutang trabaho. Ano po masasabi ng gobyerno dito? Wag naman po tayo maging masyadong negatibo. Marami pong ginagawa ang Pangulo para makapagbigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Eden. Reminders lang po, isang question sa isang follow-up lang po. Next question, Maricel Halili, TV5. Yusek, follow-up lang yun tungkol sa Japan trip. May we know why is it not open for media coverage considering that it's a working visit? Actually po, ang naging dahilan po dito, nagkaroon po ng last-minute decision ang Pangulo na tumuloy po sa Japan. Hindi man po ito nasabi para po makasama ang ibang mga taga-media, pero po nandun po ang Maro. At ipagpaumanhin kung hindi po, nakita po niyo po kasi ang lahat ng activities ng Pangulo. Halos sunod-sunod po last week, Monday to Friday, kompleto po na kasi po ng activities ng Pangulo. So, nakapag-decide po, very last minute na nakapag-decision na siya po ay aalis. May know, Yusek, kung kailan po na-finalize ni PBBM yung decision A niya? day before. So, yung oras hindi ko po alam, but a day before.
Good afternoon, Yusek. Hingi lang po kami ng reaction. Ang OVP po ay nagpasabi na sa Kamara na hindi ulit dadalo ng SONA si VP Sara. Last year, hindi naman din po siya dumating. At sa ating pagkakaalam, siya po ay umaten sa isang kasalan. So kung hindi po siya atin ngayon, kahit siya po ay inimbita bilang Vice Presidente, again, choice niya po iyon. At kung hindi niya po maririnig ang mga programa at kung ano po ang naging trabaho ng gobyerno at ng Pangulong Marcos Jr., hindi po na siguro natin kasalanan. It's her choice. Maraming salamat, Lev. Next question, Ann Soberano, Bombo Radio. Yusek, good afternoon. I-follow up ko lang doon sa 50% na discount sa mga estudyante. Kasama po ba dito yung mga senior citizen, Yusek? Inaaral pa po yan. As much as possible, kung pwede nga pong ilibre lahat, yun ang gusto ng Pangulo. Pero aaralin po yan at hindi naman po natin agad-agad maibibigay or kakayanin maibigay. Inaaral po ngayon yan sa kasalukuyan. On the other issue, Yusek, doon naman sa pag-review ng gobyerno sa kontrata ng SIPCOR, may we know kung may update na po doon? Thank you. Sa ngayon po, hindi pa po kami nagkakausap. Ni Lua Admin Salonga. Ni Lua Admin Salonga. Pero meron siyang ibinigay sa aking mensahe. Pero mamaya siguro, since iyon ay naitanong mo, titignan natin kung anong pinaka-update at pag nakapagbigay siya sa akin patungkol sa SIPCOR, ibibigay po natin. Kasi ang pinakahuli po nating report dito ay yung short-term solution, nabigyan na po ng solusyon ang mga kababayan natin sa SIPCOR. So titignan po natin yung maintenance nito, kung nagpapatuloy at regular na wala na po nagiging problema sa nasabing isla. Thank you, Yusek. Thank you, Annalyn. With no more questions, Yusek, clear. At bago po tayo magtapos, 42% ng mga Pilipino ang nagsasabing sila ay hindi mahirap ayon sa SWS survey. Batid na ang epekto ng pagpapababa ng poverty incidence sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. At ito po ay nakikita na. Ayon ito sa April 23 to 28 self-rated poverty survey na inilabas ng Social Weather Stations or SWS. Tinukoy ng Presidente bilang mga pangunahing sanhi ng pagbaba ng poverty incidence sa bansa ang mga programa para sa improvement ng food availability and affordability, education at social welfare. Ayon pa sa Pangulo, makatutulong din ang mga inisyatiba ng gobyerno na pag-aanin ang mga problemang nakakaapekto sa small-scale businesses, public utilities, transportation services at street safety. Bumaba din sa record low na 8% ang mga Pilipino nagsasabi na sila ay borderline poor. Malaki ang ibinaba nito mula sa 39% na naitala noong 2021. Patuloy lang ang administrasyon sa pagtatrabaho at upang pag-aanin ang pasanin ng mga ordinaryong Pilipino. Dahil sa bagong Pilipinas, aksyon ang solusyon.